Pag nabigat yung amin kayo na makabuya. Pag nabigat, rabi, devotion time. Ang topic ko for today for devotion is ako at ang aking patotoo. Ito ay mababasa sa Matthew chapter 5 verse 13 to 16. Lord, thank you Lord for this day, and thank you Lord again sa araw na ito, at thank you Lord sa buhay ng aking employer at sa aking pamilya sa Pilipinas. I pray Lord na itong aking munting channel ay ito'y isang way sa mga hindi nagsisimba or mga nag-uumpisa, Lord. Let your will be done, Lord, sa aming mga buhay. This is name I pray, Amen. So, ang topic ko for this Sunday, October 13, 2024 ay ang ako at ang aking patotoo. Mabasa sa Matthew chapter 5 verse 13 to 16. Ang isang tao na taos-pusong nagbigay ng kanyang buhay sa Diyos ay nakaranas ng pagbabago. Ang unang bagay na binago ng Diyos ay ang kanyang relasyon na nagbibigay buhay sa Kanya. Ang sinumang nananampalataya sa Panginoong Hesus, ang dati niyang kalagayan sa paningin ng Diyos ay nagbago. Mula sa pagiging patay sa paningin ng Diyos dahil sa kasalanan, ngayon ay may buhay na walang hanggan na sa langit. Kagaya ng isang tao mula sa kadara na sinaniban ng masamang espiritu, pagkatapos niyang pagalingin, sinabihan ni Kristo na ipamalita kung ano ang ginawa sa kanya ng Diyos sa bayan ng Decapolis. At ganito rin ang nais ng Diyos na gawin natin, na ipakita natin ang ginagawang pagbabago ng Diyos sa ating buhay. Ikumpara mo ang iyong buhay noon at ngayon, at ano ang iyong masasabi? Ako na lang ang sasagot. Kayo din ang sasagot niya na pag may sagot kayo. Ako, ikinumpara ko ang buhay ko noon at ngayon. Noon, nung hindi ako marunong sa salita ng Lord,
yung sahod ko noon, wala pang katapusan, alam ko na yung aking bibilhin. Pero ngayon, nung ako'y unti-unti nang nagbabasa, doon ko nalalaman na ang kahalagaan, mas mahalaga pala ang may pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kasi bakit? Kasi kahit may masungit ang amo, may magagalit sa'yo, yung parang relax ka lang kasi alam mo nananahan sa'yo ang Espiritu ng Panginoon. Ang pagkakaiba po ng may Espiritu ng Panginoon, makikita nyo po yan, dawi po sila mag-react, dawi po sila mag-talk. Doon po kasi kaya minsan yung pangaral ng iba parang complicated, alam nyo. Pinaghalo yung Luma at saka New Testament. Katulad din yan ng, di ba, sabi doon, pag ang isang sisidlan ng inumin ng alak, pag yung Luma at saka bago, puputok. Kaya ganun nangyayari. Minsan, napansin ko lang sa mga ibang preacher or nagtuturo, yung Old Testament at saka New Testament, pinagsasalpok. Kasi po, iba po yung Old tsaka New. Dapat po yun, pag Old lang siya. Yung New, kasi continuation lang po yun. Kaya yung iba, minsan, ang pinamamahagi nila, na yun nga, naghahalo yung Old Testament at saka New Testament. Ang Old Testament kasi yung talagang dapat matutunan mo yung 10 Commandments. Yung 10 Commandments na yun, pag nagkasala ka doon ng isa or hindi mo nagawa ang isa, automatic, wala ka, hindi ka nakasunod. Unlike sa New Testament, diba? Sa New Testament, sabi nga ni Lord, I am the way, the light, the truth. No one comes to my Father except through me. Yung sa pamagitan niya, ibig sabihin yung mismong pananampalataya natin kay Kristo, yung direct. Hindi na natin kailangan yung kunwari, pagka humingi ka ng repentance o nagsisika, diba? Sa ibang katuruan, kailangan pang yung sa simbahan, sa mga Katolik, diba? Sa mga Katolik, may talukbong ba? Diba? Tapos magsasabi kung ano yung mga kasalanan, ganon. Pero po, nung nasa New Testament na po, direct na po tayo sa Panginoon. Ganon po yun. So, mayroon na bang nabago sa iyo simula nang ikaw ay sumunod sa Panginoong Hesus? At ano ang mga ito? Sa akin, ang nabago, siyempre, ugali. Ugali talaga. Ugali po talaga ang unang mababago. Tapos yung dati hindi ako nag-share. Dati hindi rin ako nag-aaral ng gitara. Dati wala po akong alam kahit magbasa, maggitara, or umawit. But nung natutunan ko sa Panginoon yung learning, yung for God's glory, kagaya ng pagkanta-kanta, ng pagsasaliksik ng salita ni Lord, is one of a ministry po yun sa Panginoon. Na ang iba, ang tawag lang ng iba, pagka nasa simbahan ka, doon ka mag-ministry. Kailangan meron kang part sa ministry sa simbahan. Hindi po. Ang ministry po na tinatawag sa Panginoon ay yung individually. Napakahalaga po yan. Yung makita po yung ating attitude. Kailangan mabago. Dati is palaway ka, palasimangot ka. Dapat ngayon, umiwas ka na lang sa away. Alam niyo po, ang pinaka-the best para wala kang kaaway, silent. Silent is gold. Kasi yung silent, kahit batuhin ka lang batuhin, wala kang sinabi, at the end of the day, yung bumabato sa'yo, yung bato niya, bumabalik sa kanya kasi nga, wala kang response. Yun po ang the best. So, pangatlo, meron ka na bang mga bagay sa iyong buhay sa tingin mo ay hindi nagiging mabuting halimbawa sa iba? Ano ang mga ito? Ako ang nagiging siguro ang mga hindi mabuting halimbawa yung yung nagsungit. Yan. Di po rin, pero as a human, hindi po mawawala yung kasungitan. Lalo na po tayong mga babae pagka may dinadatnan na sinasabi nyon. Masusungit po talaga. Lalo na po rin po pagka may problema yon. Yun po yung nag-iiba, yung ating yung feeling, yung ganun ba.
Kaya dapat nating talaga tayo magbasa sa salita ng Panginoon dahil ito po yung nagpapabago po sa ating buhay, hindi lang po sa spiritually, kundi po sa pakikisalamuha po sa iba't ibang tao. Ano ang mga ito? Kaya tayong lahat po ay dapat magkaroon ng testimony kung ano na po yung ating buhay nung tayo ay nasa Panginoon. Dahil alam niyo po, malaki po talaga. Kasi pag naka-Kristo ka talaga, para sa akin po, sa akin na lang po. Dati gustong-gusto ko ng maraming kasama kasi nga naman masaya. Pero nung nadaanan ko yan lahat, may kasama, maraming kasama, kukunti ang kasama, katamtaman ang kasama. Pero ito ang pinaka masayang nangyari sa buhay ko. Nung ako'y nag-iisa, doon ko mas lalong na-feel yung presence of the Lord. Bakit? Kasi walang istorbo pag nagbabasa ka diretso. Unlike na marami kayo, maingay, wala kang matatapos. Oo, nandun naman na pag the more na marami kayo, maraming magagawa. Pero ito lang ang aking nakita. Mas marami kang magagawa pagka nagkakaisa. Bakit kanyo? Diba si Jesus Christ, si Lord, siya lang ang gumawa ng lahat. Oh. So, pag ikay talaga nag-focus sa iyong mga plano sa buhay, alam nyo po, walang imposible sa Panginoon. Dahil sabi nga po ni Jesus Christ, kung ikaw ay susunod sa aking mga patnubay, mas higit pa yung magagawa mo sa nagawa ko. Yun po, di po ba? Nasa Bible po yun. At hanggang dito na lamang po at naway kayo rin po mag-devotion po araw-araw kasi alam niyo po pag ginagawa niyo po ito para sa akin po, parang kulang yung araw ko pag hindi ako nakapagbasa kahit sa audio. Pag ako working day, talagang yung umaga pa lang pagising ko, nakasalpak na yung aircon sa ko, yun po yung naka-download yung aking kaya medyo ko na po yung talaga yung kabuuan ng Bible. Alam niyo, the more nakikinig po tayo, the more nag-aaral po tayo, mas lumilinaw po yung po ang ibig sabihin ng Bible po. So, maraming salamat po at God bless you all sa mga nanonood. Bye-bye!